Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa third floor ng Philippine Information Agency sa isa namang pagtatanghal ng Communications and News Exchange Forum. Sa umagang ito ay makakasama po natin ang Mayor ng Puerto Princesa, Palawan, Mayor Edward Hagidorn. Matatandaan po natin na naging panauhin ho natin siya nung nakaraang taon noong sila pa ay nangangampanya para sa Puerto Princesa Underground River na mapasali sa Seven Wonders of Nature. Sa kagandahang ginawa ng Palawan, ay naging natanghal ang Puerto Princesa Underground River na isa sa mga Seven Wonders of Nature. At nandito po ang Mayor ng Palawan, si Mayor Hagidorn, para naman ipaliwanag sa atin yung mga ginagawa nila dahil i-award na po sa Palawan ang karangalan bilang one of the Seven Wonders of Nature at yung iba po ang mga nanalo na bansa ay pupunta rin dito sa Pilipinas. Kaya bigyan na po natin ng unang pananalita si Mayor Hagidorn. Isang makakalikasang araw po sa inyo lahat. Una-una po, nais ko magpasalamat sa Philippine Information Agency, pangunguna po ni Atty. Jose Pabila, sa pagbibigay po ng pagkakataong muling makapiling ninyo sa araw na ito. Yung last time po, alam ko na nung huli tayong magpulong-pulong, hindi pa po na dideklara officially yung Underground River as one of the new Seven Wonders of Nature. Pero recently nga po, na-ideklara na tayo formally, at nais ko muli magpasalamat sa tulong po ninyo sa media dahil isa po yan sa pinakamalaking dahilan kung bakit po tayo nagwagi. At ganoon din po sa lahat po ng mga mamamayang Pilipino. And of course, unang-una po sa ating Pangulo dahil talagang pinaglaban po niya ng gusto itong ating kampanya para sa New Seven Wonders of Nature. Nais ko lang mabigyan kayo ng konting impormasyon tungkol po sa gagawin natin sa April 21 sa Esplanade sa MOA. Doon po gagawin yung ating inauguration ng Underground River. Nausahan po darating yung bumubuo ng New Seven Wonders Foundation at kasama rin po yung 6 na bansa na nagwagi rin dito sa New Seven Wonders. Ang naging usapan po kasi sa lahat ng countries na nanalo, magkakaroon ng inauguration at lahat yung mga nagwagi iimbitahin. So after ng Philippines, tayong unang-una pong magkakaroon ng inauguration. Siguro pagkatapos natin, sa ibang bansa naman, mukhang sa Brazil yata ang susunod nating pagpupulong at sa Korea, kami naman ang pupunta ron. Ang maganda lang po rin sa ating gagawing inauguration, tayo po yung kauna-unahan sa lahat po ng nagwagi na binigyan ng chance ang unang magkaroon ng ganitong activity. Alam nyo, gusto ko lang ko kayong bigyan ng konting background. Magmula ho nung una ako manungkulan dahil nga po ang aming tema ng administration ay environmental protection. Dalawa lang po yung industry pinopromote namin sa Puerto Princesa in line with our sustainable development programs. Ang isa nga po rito ay ang tourism. At nung umupo po ako 1992, wala namang ibang destination sa Puerto Princesa ang pupuntahan ng mga tao pagdating sa tourism except the Underground River na nagkataon naman po na pangangalaga ng DNR. So, problema namin to, paano namin isusustain yung aming environmental programs kung walang income sa ibang industry, particularly sa tourism. So, ang first time ko pong ginawa doon ang first day kong panunungkulan, pumunta ako sa underground. At doon nakita ko yung pagkasunog sa paligid dahil sa kaingin at yung continuous illegal destruction puro sa paligid. Ang sabi ko, kung hindi mapapangalagaan to, sayang, dahil ito lang ang pag-asa namin sa tourism. So sabi ko sa sarili ko, kukunin natin yung Underground River. Marami yung kumantsaw sa akin, nagtawa, dahil sabi nila, itong mayor na ito, talaga hindi alam ang sinasabi dahil paano mo makukuha yung national park. Pero in 6 months time po, nakuha namin yung management ng park. Ito yung ginamit naming promotion para makadala ng turista. Pero hindi ho masyadong dumating pa rin. At nung mabigyan kami ng chance sumali sa World Heritage Site ng UNESCO,
sabi ng UNESCO, this is your chance, ano, para mabigyan ng magandang publicity yung underground. So, sumali kami, binigyan lang kami ng 6 months to complete the requirements. Ang problema, ang isang requirement, expansion of the park from 3,000 hectares to 20,000 hectares. And we have to get the presidential proclamation in 6 months' time. Kaya medyo naging challenge na naman sa atin, pero ginawa ko lahat ng magagawa. Nahabol namin yung deadline at naideklara nga ito ng UNESCO as a World Heritage Site. Picking up from there, nakita ko ito yung magandang publicity na siguro para ma-attract ang turista sa Puerto Princesa. Pero in spite of the fact na sige-sige play up namin sa periodiko na New Seven Wonders, World Heritage Site na ng UNESCO, konti pa rin po yung dumating na turista. Hanggang ito na nga dumating itong New Seven Wonders of Nature Contest. Sabi ko, ito na siguro yung last chance. Mai-promote ko yung Puerto Princesa Underground River. And yun nga po, sa tulong ng ating mga mamamayan, ay nagwagi tayo. At ngayon, nagulat kami sa dami ng turista. Kasi bago ko na-realize, people's participation yung kampanya ngayon eh. And yung ownership ng victory, nasa tao, lahat ng bumoto, ang sa loob-loob nila, kailangan makita ko to dahil bumoto ko. Imagine, ito yung mga ayaw nilang admitin officially, pero ang tinanggap po nating boto is 24 million votes. Sa ano po yan? Sa texting. Ang sabi nila, yung ibang countries, although ayaw nga nila i-confirm, ang pinakamalaki nakuha is 5 million. So imagine mo, 24 million tayo. Kung let's say 4 times bumoto yung isang, isang tao, 6 million Filipinos pa rin yung bumoto. Imagine mo kung yung 6 million pupunta lahat dun sa Puerto Princesa. Kaya yun ang nangyari ngayon. Na bigla kaming nagulat sa dami ng dumating na turista. From 160,000 ho nung mag-umpisa tayo sa campaign, last year 515,000. And this year, sa umpisa pa lang ho, talaga nakita namin magdodoble na naman yung trend. At ito, dahil nga po sa yung lahat nga ng bumoto at nag-participate, gusto nilang maging part ng activity na yun at pumunta para makita. Aside from that, yung mga nanood at nakinig doon sa contest, siguradong sila rin yung na-attract pumunta. Kaya nga po, from 2 flights, ngayon 18 flights na po kami ng malalaking eroplano. At nagiging problema na talaga ang pagdating ng turista. Ang mga hotels namin, tsaka yung booking dun sa underground river, nagiging problema na. Dahil hindi ko naman ma-accommodate lahat. Nagkaroon kami ng self-imposed limit ngayon. Nag-start kami sa 500 persons. Naging 700, tumaas sa 1,003 per day. Pero ngayon nagpilit kaming ibaba na lang sa 700 hanggang wala yung official computation ng UNESCO kung ano talaga yung carrying capacity ng underground river. So yun po yung aming gustong ibalita sa inyo. Welcome problem yung pagdami ng turista, pero pag hindi ho naman nabigay lahat yung kanilang mga amenities, baka maging negative din in the long run. Kaya nga po, double time din kami sa paggagawa ng mga infrastrukturang kailangan. And I'm happy to report also na very supportive po ang Ninoy administration po sa ating mga development plans sa Puerto Princesa.